Noong bisperas ng Halloween ko, unang narinig ang tungkol sa bahay na walang katapusan mula sa isang kaibigan ko. Sinabi niya sa akin na isa itong maalamat na haunted house attraction na sinasabing pinakamalaki at pinakanakakatakot sa buong bansa. Halos lahat ay may alam tungkol dito, ngunit tila walang nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Ngunit sinabi ng kaibigan ko na natagpuan na niya ito. Simple lang ang mga patakaran. Magbabayad ka ng 2,000 piso para makapasok. May 9 na silid sa loob ng gusali. Kung makarating ka sa huling silid, mananalo ka ng 5 milyon. Ang tanging problema lang, wala pang sinuman ang nakatapos nito. Kaya tinawag itong bahay na walang katapusan. Sinabi ng kaibigan ko na sinubukan niyang tapusin ito, ngunit nabigo siya ng husto. Ayon sa kanya, ang haunted house ay nasa humigit kumulang 4 na milya mula sa lungsod, at iginuhit pa niya sa akin ang isang mapa. Naging interesado ako, kaya sinabi kong pupuntahan ko ito kinabukasan ng gabi. Habang paalis na ako, bigla niya akong hinawakan sa braso at sinubukang pigilan. Sinabi niyang hindi ito natural, na ang mga bagay na nasa loob ng bahay ay masyadong nakakatakot para sa sinuman. Hindi ko siya pinaniwalaan at kahit anong gawin niya upang pigilan ako, desidido na ako. Ang ideya ng pagkakapanalo ng 5 milyon mula sa isang haunted house ay tila isang bagay na hindi ko kayang palampasin. Kinabukasan ng gabi, sinundan ko ang mapa na iginuhit niya at nakarating ako eksakto nang lumulubog na ang araw. Kaagad kong naramdaman na may kakaiba sa gusali. May bumalot na hindi maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. Mula sa labas, hindi ito mukhang nakakatakot, pero may kung anong malamig na kilabot ang dumaan sa aking gulugot. Habang papalapit ako at binubuksan ang pinto, lalo pang lumakas ang pakiramdam na iyon. Pagpasok ko sa loob, bahagya akong napahinga ng maluwag. Ang pasilyo ay mukhang normal, parang isang hotel lobby na may dekorasyong pang Halloween. Sa dingding ay may nakapaskil na karatula. Bahagya akong natawa sa sarili ko. Inilagay ang pera sa tray at nagpatuloy sa pinto. Naisip ko, ganito ba ang ginagawang laro ng mga mayayaman? Bakit hindi na lang nila ipamigay ang labis-labis nilang pera? Ngunit naisip ko rin, baka kung ganoon ay wala yung ka-challenge. Bago makapasok nakita ko pa ang sulat na nakadikit sa pinto. Nalilito man ay sinunod ko ang nakasulat rito. At naroon nga, nakita ko ang itim na sobre nakaipit sa unang pinto. Agad kong binuksan ang sobre at tumambad sa akin ang isa pang sulat na nakapagpatigil sa akin. Nakakaramdam na ako ng pagkabagot, excited na akong makuha ang gantimpala na 5 milyon. Natawa na lamang ako, hindi naman ako nangangailangan ng pera at hindi ako kapos. Pero ang 5 milyong pabuya ay maitataya ko iyon sa malaking sugal at sisiguraduhin kong magiging triple ito. Nanalo ang kuryosidad ko kaya kinuha ko ang maliit na kahon at binuksan ito. Tumambad sa akin ang ilang limpak na pera. Masyado akong natuwa, ngunit hindi ito sapat. Mas malaki pa rin ang 5 milyon. Kaya iniwan ko ito at ginawa ang isang bagay na pagsisisihan at pagsisisihan ko, ang ay isang malaking kabiguan. Halos katawa-tawa ito. Para lang itong pambatang ghost train sa isang perya. May mga multong gawa sa puting tela na nakasabit sa kisam at mga mekanikal na zombing sumusulpot habang gumagawa ng hindi kapanipaniwalang ungol. Pinagpag ko ang mga peking sapot ng gagamba at nagtungo sa pinto sa dulo ng silid. Pagpasok ko sinalubong ako ng makapal na hamog. May isang rubber na paniki na nakasabit sa kisam at umiikot sa malawak na bilog. Sa likuran, may tumutugtog na nakakakilabot na musikang pang Halloween.
May ilang laruan na daga ang mabilis na tumatakbo sa sahig, kaya nilagpasan ko ang mga ito at binuksan ang susunod na pinto. Naisip ko, ano bang challenging dito? Sa unang tingin, ang ay mukhang pangkaraniwan lang. May isang lumang upuan sa gitna at isang lampara sa sulok na bahagyang nagbibigay ng ilaw. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, napansin kong may mali sa silid. Ang liwanag mula sa lampara ay nagbuo ng mga anino sa dingding at sahig. Ngunit napansin kong may sobrang anino, mga aninong hindi dapat naroon. Nakita ko ang anino ng upuan sa dingding, pero may iba pang anino na wala namang pinagmumulan. Tumingin ako pababa sa aking paa, wala ang sarili kong anino. Sa sandaling iyon, parang may mabigat na pangamba na dumagan sa aking dibdib. Bigla akong natakot at napaatras patungo sa pinto na pinanggalingan ko. Ngunit nang subukan kong buksan ito, laking gulat ko nang mapansing nakalock na ito. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Ang nasilid marahil ang pinakanakakabahala. Walang kahit anong ilaw. Automatikong nagsara ang pinto sa likod ko at ako'y naiwan sa ganap na kadiliman. Hindi ko makita ang kahit ano. Natakot akong gumalaw. Hindi naman ako takot sa dilim, pero may kakaiba sa kadilimang iyon na nagpatindig ng balahibo ko. Hindi lang ito basta dilim, pakiramdam ko'y wala talagang anumang bagay sa paligid ko. Walang kahit anong tunog. Ni hindi ko marinig ang sarili kong paghinga. Tahimik na tahimik. Parang tunog ng kamatayan. Biglang naputol ang katahimikan nang marinig ko ang isang mahinang ugo. Nagtayuan ng balahibo sa batok ko at pakiramdam ko may dumaan sa likuran ko. Agad akong lumingon, ngunit imposibleng makakita ng anuman sa kadiliman. Ang ugong ay lumakas at naging mas matindi. Parang bumabalot ito sa akin. Alam kong mayroong isang bagay na nagmamasid sa akin mula sa dilim at alam kong unti-unti itong lumalapit. Noon ko lang naranasan ang ganitong uri ng matinding takot. Hindi ako takot mamatay, mas natatakot ako sa kung ano ang mangyayari sa akin kung mabubuhay pa ako. Natatakot ako sa kung anong mangyayari sa akin sa kamay ng kung anuman ang nagkukubli sa dilim. Ang ugong ay patuloy na lumakas hanggang sa umabot ito sa isang nakakabinging tugtog. Pagkatapos, sa loob ng isang iglap, isang liwanag ang kumislap bago muling bumalik ang kadiliman. Ang liwanag mula sa lampara ay nagbuo ng mga anino sa dingding at sahig. Ngunit napansin kong may sobrang anino, mga aninong hindi dapat naroon. Nakita ko ang anino ng upuan sa dingding, pero may iba pang anino na wala namang pinagmumulan. Tumingin ako pababa sa aking paa, wala ang sarili kong anino. Sa sandaling iyon, parang may mabigat na pangamba na dumagan sa aking dibdib. Bigla akong natakot at napaatras patungo sa pinto na pinanggalingan ko. Ngunit nang subukan kong buksan ito, laking gulat ko nang mapansing nakalock na ito. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Ang nasilid marahil ang pinakanakakabahala. Walang kahit anong ilaw. Automatikong nagsara ang pinto sa likod ko at ako'y naiwan sa ganap na kadiliman. Hindi ko makita ang kahit ano. Natakot akong gumalaw. Hindi naman ako takot sa dilim, pero may kakaiba sa kadilimang iyon na nagpatindig ng balahibo ko. Hindi lang ito basta dilim, pakiramdam ko'y wala talagang anumang bagay sa paligid ko. Walang kahit anong tunog. Ni hindi ko marinig ang sarili kong paghinga. Tahimik na tahimik. Parang tunog ng kamatayan. Biglang naputol ang katahimikan nang marinig ko ang isang mahinang ugong. Nagtayuan ng balahibo sa batok ko at pakiramdam ko may dumaan sa likuran ko.
Agad akong lumingon, ngunit imposibleng makakita ng anuman sa kadiliman. Ang ugong ay lumakas at naging mas matindi. Parang bumabalot ito sa akin. Alam kong mayroong isang bagay na nagmamasid sa akin mula sa dilim, at alam kong unti-unti itong lumalapit. Noon ko lang naranasan ang ganitong uri ng matinding takot. Hindi ako takot mamatay, mas natatakot ako sa kung ano ang mangyayari sa akin kung mabubuhay pa ako. Natatakot ako sa kung anong mangyayari sa akin sa kamay ng kung anuman ang nagkukubli sa dilim. Ang ugong ay patuloy na lumakas hanggang sa umabot ito sa isang nakakabinging tuktok. Pagkatapos, sa loob ng isang iglap, isang liwanag ang kumislap bago muling bumalik ang kadiliman. Sa sandaling iyon, nakita ko walang laman ang silid. Walang kahit anong nilalang doon. Ngunit ang mahinang ugong ay naging isang nakakapanindig balahibong sigaw. Napilitan akong takpan ang aking tainga at tumakbo pasulong. Nagpaikot-ikot ang mga kamay ko sa paghahanap ng hawakan ng pinto, at nang mahawakan ko ito, binuksan ko ito ng mariin at bumagsak sa. Pagtingala ko sa kisame, laking gulat ko nang makita na puno ng mga punong kahoy ang buong silid. Ang kanilang mga sanga ay lumalaki pataas, at ang buong lugar ay tila isang napakalawak na kagubatan. Ang sahig ay natatakpan ng matataas na damo at palumpong. Hindi ko matukoy kung saan matatagpuan ang pintuan palabas. Habang lumalalim ako sa silid, narinig ko ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga insekto sa ilalim ng mga dahon. Naririnig ko sila, ngunit hindi ko sila makita. Nagpatuloy ako sa paglalakad, umaasang makikita ko ang pintuan sa likod ng susunod na puno. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig ako ng mahinang pag-ugong at may naramdaman akong dumapo sa aking braso. Pinagpag ko ito at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit ilang segundo lang ang lumipas at may 10 insekto na ang dumapo sa akin. Ramdam kong gumagapang sila sa aking mga braso at binti, ang ilan ay tumalon pa sa aking mukha. Nilabanan ko ang aking takot at pilit silang pinagpaggamit ang aking mga kamay, ngunit patuloy silang dumadapo at gumagapang sa akin. Nang tumingin ako pababa, wala akong nakitang kahit isang insekto, pero nararamdaman ko pa rin silang gumagapang sa balat ko. Napasubsob ako sa lupa at nagpagulong-gulong, sinusubukang durugin ang mga insekto. Pero wala akong nagawa. Nagsimula akong gumapang kahit wala akong ideya kung saan ako patungo. Hindi ko na makita ang pasukan at hindi ko pa rin matukoy ang pintuan palabas. Kaya gumapang lang ako ng gumapang habang pakiramdam ko'y kinakagat ako ng mga hindi nakikitang insekto. Hindi ko alam kung gaano katagal iyon tumagal, ngunit nanghina na ako at halos sumuko na ako sa lahat ng pag-asa. Bigla kong narinig ang isang pamilyar na mababang ugong. Pareho ito ng narinig ko kanina at ngayon ay nagmumula ito sa unahan ko. Dahan-dahan akong tumayo gamit ang isang puno bilang suporta at nagsimulang lumakad ng mahina. Doon ko napansin ang isang pinto. Ilang talampakan lang ito mula sa akin. Ngunit natatakpan ito ng makapal na baging, kaya halos hindi ko ito makita. Tumayo ako doon, nakasandal ang ulo ko sa pinto na may markang, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang doorknob. Napakalakas ng ugong na hindi ko na marinig ang sarili kong pag-iisip. Wala na akong magagawa kundi magpatuloy. Ang sumunod at ang ika-6 na silid ay isang bangungot. Isinara ko ang pinto sa likuran ko, nakapikit ang aking mga mata at umaalingaw sa aking pandinig ang ugong. Nang sumara ang pinto, agad na nawala ang tunog. Nagulat ako at iminulat ang mga mata ko, ang pinto na isinara ko ay nawala. Isa na lang itong solidong pader. Napaawang ang bibig ko sa gulat.
Ang silid ay eksaktong kapareho ng silid 3, may parehong upuan at lampara. Ngunit sa pagkakataong ito, tama na ang bilang ng mga anino. Ang tanging pinagkaiba ay wala ng pintuan palabas at wala na rin ang pintuang pinasukan ko. Hindi ko pa kailanman nararanasan ang kabaliwan, pero sa sandaling iyon, tuluyan akong bumigay sa pagkasira ng isip. Hindi ako sumigaw. Wala akong ginawa kundi ang kumamot ng marahan sa dingding. Mahirap ang kahoy, ngunit alam kong nandyan lang ang pinto. Dapat nandyan lang ito. Kinamot ko ang parte kung saan dapat naroon ang doorknob. Pinagpawisan ako habang kinakamot ito ng 2 kamay hanggang sa ang mga kuko ko ay tuluyang napudpod at nagdugo laban sa kahoy. Dahan-dahan akong lumuhod at ang tanging maririnig sa buong silid ay ang tunog ng patuloy kong pagkalmot sa dingding. Alam kong nandyan ang pinto. Alam kong nandyan lang ito. Kailangan ko lang lampasan ang dingding na ito. Agad akong napatalon mula sa sahig at lumingon sa isang galaw lang. Napasandal ako sa dingding at nakita ko kung sino ang nagsalita sa akin. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko ang paglingon ko noon. Isang batang babae. Nakaputing bestida siya na abot hanggang bukong-buko. Mahaba ang kanyang ginintuang buhok hanggang sa gitna ng kanyang likod. Maputla ang kanyang balat at asul ang kanyang mga mata. Siya ang pinaka-nakakatakot na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. At alam kong wala nang makakahigit pa sa takot na naramdaman ko noon. Habang nakatitig ako sa kanya, may iba pa akong nakita. Sa kinaroroonan niya, parang may isang halimaw. May katawan ito ng isang tao, ngunit mas malaki kaysa sa normal at balot ito ng makapal na balahibo. Ngunit ang ulo nito ay hindi pang tao, may ulo ito ng isang lalaking tupa na may nguso ng isang lobo. Hubad ito mula ulo hanggang paa. At ang mga paa nito ay may makakapal na itim na kuko na parang sa isang demonyo. Hindi siya ang dyablo, pero sa sandaling iyon, maaari na rin siyang maging isa. Nakakatakot iyon. Ang halimaw na tao at ang batang babae sa harapan ko. Pareho silang anyo. Hindi ko ito maipaliwanag ng maayos, pero nakita ko silang dalawa ng sabay. Pareho silang nasa parehong espasyo sa silid na iyon, pero parang nakatingin ako sa 2 magkaibang dimensyon. Kapag tinitingnan ko ang bata, nakikita ko rin ang halimaw, at kapag nakikita ko ang halimaw, nakikita ko rin ang bata. Hindi ako makapagsalita. Halos hindi na rin ako makakita. Tumututol ang isip ko sa sinusubukan nitong iproseso. Natakot na ako noon, pero walang kasing tindi ang takot na naramdaman ko noong nakakulong ako sa ika-4 na silid. Ngunit iyon ay bago pa ako makarating dito sa ika-6 na silid, na natili lang akong nakatayo roon, nakatitig dito. Walang labasan. Nakatrap ako kasama ito. At pagkatapos, muli itong nagsalita. Nang ito'y magsalita, narinig ko ang boses ng batang babae, pero kasabay nito, may isa pang boses na naririnig ko sa isip ko. Isang boses na hindi ko nasusubukang ipaliwanag. Walang ibang tunog sa paligid. Paulit-ulit na umaalingaw-ngao sa isip ko ang pangungusap na iyon at sumasang-ayon ako. Hindi ko alam ang gagawin. Unti-unti akong nababaliw, ngunit hindi ko maalis ang tingin ko sa nasa harapan ko. Napaluhod ako sa sahig. Akala ko mawawalan na ako ng malay, pero hindi ako pinayagan ng silid. Gusto ko na lang matapos ang lahat. Nakahiga akong nakatagilid, nakadilat ang mga mata, habang nakatitig sa akin ang nilalang. Sa harapan ko, may gumagapang sa sahig, isa sa mga laruan na daga mula sa pangalawang silid, tila nilalaro ako ng bahay. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ang pagkakita sa dagang iyon ay nagbalik ng aking katinuan.
Muli akong tumingin sa paligid. Kailangan kong makalabas dito. Desidido akong makatakas sa bahay na ito at hindi na muling isipin pa ito. Alam kong impyerno ang silid na ito, pero hindi ko kayang manatili rito. Sa una, ang mga mata ko lang ang gumagalaw. Sinuyod ko ang mga dingding, naghahanap ng kahit anong butas o lagusan. Hindi ganoon kalaki ang silid, kaya hindi rin nagtagal ang pagsasaliksik ko. Patuloy pa rin akong tinutukso ng demonyo. Ang boses nito ay lalong lumalakas, pero hindi ito gumagalaw mula sa kinatatayuan nito. Ipinasok ko ang mga kamay ko sa sahig at dahan-dahang bumangon. Nakatuon ang tingin ko sa dingding sa likuran ko. Masyadong masakit ang mga kuko ko, nagdurugo ito, ngunit wala akong pakialam. Kailangan kong makalabas rito, at doon may nakita akong hindi ko halos mapaniwalaan. Ang nilalang ay nasa likuran ko na, bumubulong sa isip ko na hindi ko dapat ginawa iyon. Nararamdaman ko ang hininga nito sa batok ko, pero hindi ko ito nilingon. Sa harapan ko, may isang malaking parihaba na nakaukit sa kahoy, at sa gitna nito, may maliit na hukay na parang sinadyang tanggalin. Napadilat ako nang makita kong may isang malaking bilang nai ang nakaguhit doon, ang mismong numerong aking inukit sa dingding sa gitna ng aking pagkabaliw. Alam ko kung ano iyon, ang ikapitong silid ay nasa kabila lang ng dingding na iyon, sa lugar kung saan naroon ang panglimang silid ilang sandali lang ang nakalipas. Hindi ko alam kung paano ko iyon nagawa. Marahil ay dahil sa estado ng aking isip noong mga oras na iyon, pero sigurado akong ako ang lumikha ng pintuang iyon. Sa gitna ng aking pagkabaliw, hinukay ko sa dingding ang bagay na pinakakailangan ko, 100 palabas patungo sa susunod na silid. Malapit na ako sa ikapitong silid. Alam kong nasa likuran ko ang demonyo, pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Hindi ako nito kayang hawakan. Pumikit ako at ipinatong ang 2 kamay ko sa malaking key sa harapan ko. Itinulak ko ito ng buong lakas. Sinisigawan ako ng demonyo sa tainga, sinasabing hindi ako makakaalis. Sinabi nitong ito na ang katapusan, pero hindi ako mamamatay, mananatili akong buhay. Hindi ako papayag. Itinulak ko pa ng mas malakas at sumigaw ako sa tuktok ng aking boses. Alam kong makakatawid ako sa dingding na iyon. Pumikit ako ng mahigpit at sumigaw, at biglang nawala ang demonyo. Tila nabingi ako sa katahimikan na bumalot sa paligid. Dahan-dahan akong lumingon at nakita kong bumalik sa dati ang silid. May isang upuan at isang ilaw lamang. Hindi ako makapaniwala, pero wala akong oras para pag-isipan pa ito. Lumingon ako muli sa at napaatras ng bahagya. Ang nakita ko ay isang pinto, hindi ang pintong aking inukit, kundi isang totoong pinto na may malaking dito. Nanginginig ang buong katawan ko. Matagal bago ko tinangka itong buksan. Tumayo lang ako roon, nakatitig sa pinto. Hindi ko kayang manatili sa ika-6 na silid. Hindi ko kaya. Pero kung ito pa lang ang ika-6, hindi ko maisip kung ano pa ang naghihintay sa akin sa ika-7 pinto. Marahil ay 1 oras akong nakatayo roon, titig na titig sa. Sa wakas, huminga ako ng malalim, inikot ang seradura at binuksan ang pinto patungo sa. Pumasok ako sa silid, pagod na pagod ang isip at katawan. Nang sumara ang pinto sa likuran ko, napagtanto ko kung nasaan ako. Nasa labas ako. Hindi tulad ng pang-5 silid, kundi totoong nasa labas. Nang hapdi ang mga mata ko. Gusto kong umiyak. Napaluhod ako at sinubukan kong lumuha, pero hindi ko nagawa. Marahil ay ang tanging gusto kong unang gawin ngayon ay ang makatakas. Sa wakas, nakalabas na ako mula sa impyernong iyon.
Wala na akong pakialam sa premyong ipinangako. Lumingon ako at nakita kong ang pinto na dinaanan ko ay ang mismong pasukan. Naglakad ako patungo sa sasakyan ko at umuwi, iniisip kung gaano kasarap ang isang mainit na paligo. Wala na akong pakialam sa pera, basta't makauli lang ako. Matapos ko ma-park ang sasakyan, nakaramdam ako ng hindi mapakali. Ang saya ng paglisan ko sa bahay na walang katapusan ay napalitan ng pangamba na unti-unting bumibigat sa sikmura ko. Pinilit ko ito, iniisip na epekto lang ito ng bahay, at naglakad papunta sa pintuan. Pumasok ako at dumiretso agad sa kwarto ko. Nandoon sa kama ko ang pusa kong si Baskerville. Siya ang unang buhay na nilalang na nakita ko ngayong gabi, kaya inabot ko siya para haplusin. Pero bigla siyang suminghal at sinubukang kalmutin ang kamay ko. Napaatras ako sa gulat, hindi siya kailanman umakto ng ganoon. Naisip ko, pumasok ako sa banyo at naligo, naghahanda para sa isang gabi ng walang tulog. Pagkatapos maligo, bumaba ako sa kusina para gumawa ng makakain. Habang bumababa sa hagdan at lumiko papunta sa family room, isang tanawin ang tumambad sa akin, isang tanawin na hinding-hindi ko makakalimutan. Nakahandusay sa sahig ang mga magulang ko, hubot-hubad at balot sa dugo. Halos hindi na sila makilala sa tindi ng pagkakaputol ng katawan nila. Ang kanilang mga kamay at paa ay hiwalay sa katawan at maingat na ipinatong sa tabi, habang ang kanilang mga ulo ay nasa dibdib nila, nakaharap sa akin. Pero ang pinaka-nakakatakot, ang mga ekspresyon nila. Nakangiti sila, parang masaya silang makita ako. Nasuka ako at napahagulgol sa family room. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Hindi na nga sila nakatira sa akin, paano sila napunta rito. Nalilito ako, wasak ang isip. At saka ko ito nakita, isang pinto na may malaking numerong 8 na isinulat gamit ang dugo. Doon ko lang napagtanto, nasa loob pa rin ako ng bahay. Hindi kailanman ako nakalabas. Nasa family room ako, pero nasa room 7 pa rin ako. Napansin ko ang mga mukha ng mga magulang ko, lalo pang lumapad ang kanilang mga ngiti nang ma-realize ko ito. Hindi sila ang tunay kong mga magulang. Hindi maaaring sila iyon. Pero eksaktong magkapareho sila. Ginagago ako ng bahay, wala sila rito, hindi ito totoo. Nasa kabila ng mga katawan ang pintong may numerong 8. Kailangan kong dumaan roon, pero sa sandaling iyon, sumuko na ako. Ang mga ngiting iyon ay tila lumulunod sa isip ko, pinaparalisa ako sa kinatatayuan ko. Muli akong naduwal at muntik nang bumagsak. At doon bumalik ang alinggaw na boses. Mas malakas ito kaysa dati, umaalingaw sa buong bahay, yumanig sa mga dingding. Pinilit kong humakbang. Dahan-dahan akong naglakad, papalapit sa pinto at sa mga bangkay. Hirap na hirap akong humakbang, hindi ko kayang lumakad, hindi ko kayang huminga, at habang papalapit ako sa katawan ng aking mga magulang, lalo akong nalalapit sa ideya ng pagbibigti. Mas lumakas ang pagyanig ng mga pader na parang guguho, pero hindi nagbago ang mga mukha, nakangiti pa rin sila sa akin. Lalo pa silang tumitig habang papalapit ako. Ngayon, nasa pagitan na ako ng 2 katawan, ilang hakbang na lang mula sa pinto. At biglang gumalaw ang kanilang mga kamay, gumagapang ang mga ito papunta sa akin, bumabagsak sa sahig na parang uod. Nanlumo ako sa labis takot na bumalot sa akin. Kaya binilisan ko ang paglakad. Hindi ko gustong marinig silang magsalita. Ayaw kong marinig ang mga tinig na kamukha ng sa tunay kong mga magulang. Bumukas ang kanilang mga bibig. Mas lumapit ang kanilang mga kamay, ilang pulgada na lang ang layo sa mga paa ko.
Sa isang desperadong kilos, sumugod ako papunta sa pinto, binuksan ito at isinara sa likuran ko. Akala ko tapos na. Akala ko matapos ang lahat ng nangyari, wala nang kayang gawin ang bahay na hindi ko kakayanin. Wala nang mas masahol pa rito. Nagkamali ako. Dahil sa room 8, lalo lang lumala ang mga bagay. Mas nakakatakot. Mas hindi maipaliwanag. Hindi ko pa rin matanggap ang nakita ko sa room 8. Katulad lang ito ng room 4 at room 6, pero sa upuang madalas na walang laman, may isang lalaki na nakaupo. At sa matinding kilabot, napagtanto kong ang lalaking nakaupo sa upuan ay ako. Hindi isang taong kahawig ko, kundi ako mismo, si David Williams. Lumapit ako. Kailangan kong makita ito ng mas maigi kahit sigurado na ako. Pag-angat ng ulo ng lalaki, napansin ko ang mga luha sa kanyang mata. Bulong niya. Tanong ko. Nagsimula siyang humagulgol, nasa upuan siya, yakap ang kanyang mga binti, marahang inuugoy ang sarili. Nakakaawa siyang tingnan, lalo na't kamukha ko siya, magkapareho sa lahat ng aspeto. Ilang talampakan na lang ang layo ko sa kanya. At doon ko ito nakita. Ang David na nakaupo ay maisuot na parehong damit ko, pero may isang maliit na pulang patch sa kanyang dibdib. May borda itong numerong 9. Nanlaki ang mga mata ko sa maliit na numerong iyon. Alam ko na kung ano ito. Ang mga unang pinto ay simple lang, pero habang tumatagal, nagiging mas mahirap unawain. Ang room 7 ay ako mismo ang nag-ukit. Ang room 8 ay isinulat gamit ang dugo. Pero ang room 9, ang numerong ito ay nakasulat sa isang buhay na tao. At mas malala, nakatatak ito sa isang taong eksaktong katulad ko. Pareho ang boses namin. Ako nga siya. Pero, ang 9, nasaan ang ika-9 na pinto, naglakad-lakad ako sa paligid, sinusuri ang kwarto habang siya naman ay patuloy na humihikbi. Wala nang pinto ang silid at tulad sa room 6, naglaho na ang dinaanan ko. At sa ilalim ng upuan, may nakita akong kutsilyo. Nakakabit dito ang isang tag na may nakasulat. Nanlumo ako at napaiyak. Doon pa lang kumawala ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan dahil sa labis na takot. Hindi ko kayang kunin ang kutsilyong iyon. Pero wala nang room 9. Ako na ang naging room 9. Sumigaw ako pero walang tunog na lumabas. Nilamon ako ng kawalan. At ang huling bagay na nakita ko ay ang sarili kong refleksyon, nakangiti, lumalapit, pumapalit sa akin sa mundong minsan kong tinawag na tahanan. Saka ko lang napagtanto na yung taong kumausap sa akin tungkol sa bahay na ito, yung taong yun ay hindi ko pala kaibigan. Iyon ay doppelganger. Sapagkat maaaring nang pumasok rito ang totoo kong kaibigan ay hindi na rin siya nakalabas at maaaring siya ang walang sinuman ang makakaalam ng nangyari sa amin. At ang bahay, maghihintay lang ito ng susunod na hangal na papasok.